last Bible, okay, ano yun muna natin. So last Bible study, nakita natin ang power ni Jesus over demonic forces. Nakita natin kung paano niya dineliver ang lalaking pinoposes ng evil spirit at patunay iyon na siya ay Diyos. Dahil tanging Diyos lamang na makapangyarihan sa lahat ang may kakayahan na mag-command sa mga ito. Though ang mga demons ay mga fallen angels, may power, mas powerful pa din sila kumpara sa mga mortal men na tulad natin. Dahil hindi naman nawala sa kanila yung katangian taglay nila noong sila ay mga holy angels pa. Nakita din natin doon na kilala ng mga demons si Jesus Christ bilang Holy Son of God dahil nakasama siya ng mga ito sa langit bago sila naging fallen angels or demons. Napag-aralan din natin doon na hindi mapoposes ng mga evil spirit ang mga mananampalataya dahil nasa kanila ang Holy Spirit. Pwede tayong takutin ng mga ito pero hindi sila pwedeng mag-dwell sa atin. Nalaman din natin doon na hindi natin kayang mag-cast out ng mga evil spirits. Ang way para ma-deliver ang sangtaong na poposes ng evil spirit sa panahon natin ngayon ay kung tatanggapin niya ang gospel ni Jesus Christ. So nangyari ang pagka-cast out ng evil spirit ni Jesus Christ sa isa sa mga sinagog sa Capernaum. At dito sa aaralin natin, nasa Capernaum pa din si Jesus Christ. Kung sa last study, ipinakita sa atin ni Luke ang power ni Jesus over demonic forces, dito sa aaralin naman natin, hindi lang power over demonic forces ang ipapakita sa atin ni Luke. Makikita din natin ang power ni Jesus Christ over the natural realm. Like yung pagpapagaling niya ng iba't ibang sakit na dala ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. So ginawa ni Luke ito upang patunayan sa mga Hudyo na naghahanap ng sign na si Jesus Christ ay ang Mesayang hinihintay nila, na may power siya over everything. The Jewish people wanted to see signs to prove that Jesus was the Messiah. At iyon ang ipapakita ni Luke sa kanila. So dito tayo, Jesus heals many people at Capernaum. Luke chapter 4, verses 38 to 44. And he arose and left the synagogue and entered Simon's house. Now Simon's mother-in-law was ill with a high fever, and they appealed to him on her behalf. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she rose and began to serve them. So after niya mag-preach sa synagogue sa Capernaum at mag-cast out ng demon sa lalaking nasa synagogue na inaral natin sa verses 31 to 37, Jesus arose and left the synagogue and entered Simon's house. Yung Sabbath service sa synagogue, usually natatapos ito around noon. Kasunod nun ay ang main meal of the day. So after ng Sabbath service, kakain sila. Yun ang pinaka-main meal nila. Kaya siguro sila nagpunta sa bahay ni Simon para doon kumain. Dito sa inaaral natin, Simon Peter had not yet been officially called to be a disciple. Hindi pa siya tinatawag na disciple dito. Sa chapter 5 pa, mangyayari ang pagpili ni Jesus Christ ng kanyang official 12 disciples. At sa chapter 6 naman, ang official na pagtawag sa kanila na apostles. Kung mapapansin nyo, walang further introduction na ginawa si Luke patungkol kay Peter. Dahil sa time na sinulat niya ito, malamang well-known figure na si Peter sa mga readers niya. Dahil naisulat na din ang Gospel ni Mark and Matthew sa time na ito. So kilalanin muna natin ng konti kung sino ba si Simon Peter. Peter had been introduced to Jesus by his brother Andrew sa John 1 verses 40 to 41. Pakibasa, Kuya Gab. Andrew, Simon Peter's brother, was one of these men who heard what John said, then followed Jesus. Andrew went to find his brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which means Christ. So noong ipakilala ni Andrew si Simon kay Jesus, pinalitan ni Jesus Christ ang pangalan ni Simon na Peter sa Greek at yung sa Aramaic naman, Cephas, okay? Basahin, pakibasa, Kuya Briggs. At sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon, anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, ng katumbas ay Pedro." So his name indicates his future role as part of the foundation of the church dahil ang ibig sabihin ng Peter or Cephas ay stone or small rock. Tingnan natin. Dito sa Matthew 16 verses 16 to 18, pakibasa, Ate Princess.
Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So, di ba ang isang material na ginagamit bilang foundation ng building ay stone? Kaya tinawag na Peter or stone si Simon dahil isa siya sa founding members ng early church na itinatag ni Christ. Siya ang tumayong leader ng mga apostles at ng mga early Christians. Kaya iyon ang ipinangalan sa kanya ni Jesus Christ. Si Peter ay stone, maliit na bato, okay? Si Christ naman ang cornerstone, yung mga malalaking bato to. Pag cornerstone, malalaki to. Ang cornerstone, ang principal stone. Sa modern time natin ngayon, yung time natin ngayon, ang cornerstone sa mga buildings usually for symbolic purposes na lang sila or ceremonial stone, kung saan nilalagay ang important information about the building. Yan, parang ganyan sila sa panahon natin ngayon. Bukod doon, wala na itong halaga. Pero, iba sa ancient times. Sa ancient times, ang cornerstone ng pinaka-important stone sa pagtatayo ng isang building. Usually, ang cornerstone ng largest and most solid stone sa isang building. Once na-set na ang cornerstone, ito ang magsisilbing guide ng mga workers sa ginagawa nila. Ang cornerstone ang magsisilbing reference sa other stones. The cornerstone provided the basis for determining all measurements in the remaining construction and everything was aligned to it. Kaya ang cornerstone ang nagde-determine ng position, structure, and stability ng buong building. Ang isang wise builder sa ancient times, ang unang-unang pinipili niya ay ang cornerstone at kung saan niya ito strategically ilalagay. As Jesus is the cornerstone of the building of the church, kaya naman Jesus is our standard of living. Ibig sabihin, ang buhay niya ang ating sinusunod. Yun ang pagkakaiba ng role ni Peter, na isang stone din pero maliit na bato, kay Jesus Christ. Si Peter ay sumusunod lamang sa cornerstone, which is si Jesus Christ. Then originally, Peter was from nearby Bethsaida. Makikita niya sa John 1:44. At tulad ng nasabi ko last Bible study, lumipat sila sa Capernaum at dito sa Capernaum nag-ooperate ang fishing business nila ng kanyang kapatid na si Andrew. Makita yon sa Matthew 4 verse 18. Kasama ang mga partners nila sa fishing business ay sina James and John. Marahil narinig ni Peter ang powerful message ni Jesus Christ at nakita niya ang ginawa nito sa synagogue, kaya inimbitahan niya ito na kumain sa bahay nila for the Sabbath meal. At makikita sa Mark 1 verse 29 na kasama nila sina Andrew, James, and John na nagpunta sa bahay ni Peter. So ibig sabihin, present pala dito sa synagogue ang apat niyang alagad nung nagpipreach si Jesus Christ. At maaaring ang isang reason kung bakit inimbitahan ni Peter si Jesus sa bahay nila, bukod sa para kumain sila doon, ay dahil nakita niya ang power ni Jesus over demonic forces. Kung ganun, may kakayahan din si Jesus na magpagaling ng may sakit na siyang situation ng mother-in-law ni Peter. Sabi dito, now Simon's mother-in-law was ill with a high fever and they appealed to him on her behalf. So nakita nyo, pinakiusapan nila si Jesus Christ na pagalingin niya ang mother-in-law ni Peter. Kaya masasabi natin na ang isang dahilan kung bakit inimbitahan ni Peter si Jesus Christ sa bahay nila ay para pagalingin ang kanyang biyanan. Baka sabihin nyo, laglat lang naman ito, bakit kailangan pa ng milagro? Sa time nila na ito na hindi pa advanced ang medicine at wala pang modern hospital, ang lagnat na ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Lalo na sinasabi dito na ito ay may high fever. Hindi lang basta fever, kundi high fever. Only Luke, the physician, specifies that it was high. In Greek, mega, literally large or great fever. Dahil kina Matthew at Mark, fever lang ang nakalagay doon. Pero dahil nga sa doktor itong si Luke, kaya naka-specify talaga na high ito, mataas, okay? Siguro sa atin parang
40, ganyan. Maaaring may infection ng biyanan ni Peter dito, kaya siya nilalagnat ng napakataas. At ang infection, kung hindi maagapan, ay maaaring ikamatay. Dahil fully aware sila sa power ni Jesus Christ na makapagpagaling, kaya they asked him to help her. And the good Lord immediately responded and stood over her and rebuked the fever. Sa account ni Mark and Matthew, makikita doon na hinawakan ni Jesus Christ ang kamay ng biyanan ni Peter. Pakibasa, Laika. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda So, ng pagkain para sa kanila. okay. So, hinawakan niya ito para alalayan nitong makatayo. And then he rebuked the fever. Rebuke or yung pagsaway in Greek means epitimao. It is used almost exclusively in the New Testament to speak of rebuking people or demons, yung parang pagsaway sa mga tao, yung nakita natin nung sinaway yung demonyo, di ba, pinalis siya. The only other instances of it being used to rebuke an inanimate object are in the accounts of Jesus calming the sea, nung nirebuke ni Jesus Christ yung sea, na mababasa sa Mark 4, verse 39, and Luke 8, verse 28. Ginamit dito ang salitang rebuke para ipakita na may authority and power si Jesus Christ over illnesses na nararanasan ng ating natural body. At sa pag-rebuke ni Christ sa fever, instantly, the fever left her. Nakita nyo kung paano magpagaling si Jesus Christ? Instant at hindi gradual. Walang recovery period. Di ba tayo kapag nilagdat tayo, nangihina pa tayo for a few days bago bumalik totally ang ating lakas. Dito walang lingering weakness, no recovery period. All her symptoms disappear at once. Completely healed na kaagad ang biyanan ni Peter dito. At ang patunay na completely healed na ang mother-in-law ni Peter because immediately she rose and began to serve them. She prepares the Sabbath meal and serve it to them and to many family members and guests. Anong makikita natin sa naging action ng mother-in-law ni Peter na dapat nating pamarisan? Noong pinagaling siya ng Panginoon, she serves the Lord. Ginamit niya ang lakas na ibinalik ng Diyos sa kanya para pagsilbihan ito. Example, ako, di ba nagkasakit ako? At noong ibalik ng Panginoon ang lakas ko, ginamit ko ito sa pagsiserve sa kanya. Hindi lang ang mga pinagaling sa sakit ang dapat mag-serve kay God, okay? Kundi lahat ng iniligtas niya sa apoy ng impyerno. Gamitin natin ang ating buhay sa pagsiserve sa ating Master na si Jesus Christ. Dahil hindi lang physical sickness ang pinagaling niya sa atin, kundi spiritual blindness ang inalis niya sa atin. Kaya nakilala natin ang ating Savior na si Jesus Christ. At makikita natin ang kaibahan ng healing na ginagawa ni Jesus Christ sa mga fake faith healers sa panahon natin ngayon who have paraded themselves before the church with their deceptive and abusive false promises. Una, Jesus healed with a word or a touch. Sa New Testament, makikita natin every time magpapagaling si Jesus Christ, he spoke the healing or he touched the person or sometimes he did both. Like yung ginawa niya ang pagpapagaling sa servant ng isang centurion. Kahit wala ito sa harapan niya, ito ay gumaling sa salita lamang ni Jesus Christ. Basahin natin. Pakibasa, Laika. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay.
sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakataas na pinuno at may nasasakupang ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pupunta, at ang isa naman, halika, siya'y lumapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, gagawin niya yon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. So nakita nyo, hindi man hinawakan ng Panginoon yung katulong ng kapitan, okay? Hindi rin niya nakikita. Sinabi lang niya, mangyayari yung inihiling mo. Tignan nyo, gumaling nga yung katulong ng official na yon. And then yung lalaki sa Book of Matthew na may leprosy, he spoke the words and touched him and then gumaling ito. Pakibasa, Ate Hannah. Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside. Suddenly, a man with leprosy approached him and knelt before him. Lord, the man said, if you're willing, you can heal me and make me clean. Jesus reached out and touched him. I'm willing, he said. Be healed. And instantly the leprosy disappeared. So by his words and touch, the man with leprosy received healing from Christ. So pangalawang character ng pagpapagaling ni Jesus Christ, Jesus healed instantly. Tulad ng nasabi ko kanina, hindi gradual or progressive ang pagpapagaling na ginagawa ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa. At makikita natin sa 4 gospel narratives na ang lahat ng taong pinagaling ni Jesus Christ ay instant ang paggaling nila. Like yung lame man at the pool of Bethesda sa John chapter 5. Ang sabi ni Jesus, get up, pick up your pallet and walk. Immediately the man became well and picked up his pallet and began to walk. John 5 verses 8 to 9 yon. Ganon din sa bulag sa John chapter 9. Immediately nagkaroon din siya ng paniin nung sumunod siya sa utos ni Jesus Christ na maghilamos sa imbakan ng tubig sa Siloe. Immediately nakakita ito. Then yung 10 lepers were cleansed of their disease as soon as they left to show themselves to the priest. Nasa Luke 17 naman yan. At yung kanina, yung binasa natin na may leprosy na instant, di ba? Ang kagalingang natanggap niya sa Panginoon. So ganun din dito yung sa mother-in-law ni Peter. Nung nirebuke ni Jesus Christ ang fever nito, nawala ito right away. And she was fully restored to health. Kung hindi instant ang pagpapagaling na ginagawa ni Jesus Christ sa mga tao, then pagpapakita iyon na wala siyang supernatural power over disease at gagamitin iyon ng kanyang mga critics laban sa kanya. At sasabihin na gumaling ang mga tao through natural processes at hindi supernatural healing. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng pinagaling ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa, lahat ay instant. Okay? Para wala silang masabi. Para hindi lang ma-question yung miracle na ginawa niya. Pangatlong character na ginagawang pagpapagaling ni Jesus Christ ay makikita natin sa verse 40. Jesus healed everyone. Nung nandun siya sa lupa, okay? Walang pinipili si Jesus Christ sa kanyang pinapagaling. Lahat ng lumapit sa kanya, nung siya'y nandito sa lupa, ay kanyang binigyan ng kagalingan. So ito yung isang character, nakikita nyo na ngayon kung ano ang magiging character ng kingdom ni Christ kapag siya na ang nagre-reign. Okay? Walang sickness. Basahin natin. Sabi dito sa verse 40, when the sun was setting, all those who had anyone sick with various diseases brought them to him. As he laid his hands on each one of them, he healed them. So noong matapos na ang Sabbath and its restrictions, kasi during Sabbath, madami silang restriction, madaming ipinagbabawal na gawin. Bawal magtrabaho, bawal mag-travel, bawal ang ganito, marami sa Israel, okay? So nung matapos na yung restriction on travel and work, so back to normal routine na yung mga tao. After Sabbath kasi, pwede na silang mag-travel ngayon, pwede na silang bumalik sa kanilang mga businesses. Pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin, basically.
Kaya after Sabbath, makita natin dito that all those who had anyone sick, yung mga merong may sakit with various diseases, brought them to him. So yung mga tao, okay, na may mga, like for example, yung loved ones nila, may mga sakit yan, so dinala nila ngayon ito kay Jesus Christ. Sa Mark 1 verse 33, makikita doon that the whole city had gathered at the door of Peter's house. Sabi dito, and the whole city was gathered together at the door. Nakita nyo kung gaano kabilis kumalat ang balita patungkol sa ginawa ni Jesus Christ sa biyanan ni Peter? Kaya dinumog siya ng mga tao dito sa Capernaum. At lahat ng dinalang may sakit sa kanya, he laid his hands on each one of them, he healed them. Dito makikita ang compassion ni Jesus Christ sa mga tao. Dahil walang tao na dinala sa kanya na hindi niya pinagaling. Hindi naging basihan ng faith dito para pagalingin sila. With or without faith, lahat sila ay pinagaling ni Jesus Christ. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga fake healers na nagsasabing kapag hindi ka gumaling, yun ay dahil mahina ang pananampalataya mo. Hindi totoo yun. Hindi ka gumaling dahil yun ang sa tingin ng Panginoon na mas makakabuti sa'yo. Baka sa sakit mo, mas mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos or mas magdedepende ka sa Kanya at mapapalapit sa Panginoon. Example, si Apostle Paul, 3 times siyang nakiusap sa Panginoon na pagalingin siya. Pero hindi siya pinagaling ng Diyos. Ano ang dahilan? Bakit hindi siya pinagaling? Basahin natin. Sino na yung susunod nating babasa? Si Kuya Gab. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 times I begged the Lord to take it away. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me." Sa Tagalog, pakibasa, Kuya Bricks. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang ngayon hindi ako maging palalo. 3 beses akong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: "Ang kagandaang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." May nabasa ba kayo dito na sinabing mahina ang faith ni Apostle Paul kaya hindi siya pinagaling ng Diyos? Wala, di ba? Anong dahilan bakit hindi siya pinagaling? Dahil ang kagandahang loob daw ng Diyos ay sapat na para kay Apostle Paul para magpatuloy ito sa kabila ng kanyang nararamdaman. Dahil lubusang nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag si Apostle Paul ay mahina physically. Dahil obvious ang kumikilos sa buhay niya ay ang Diyos. Nagawa niya iyon, yung mga accomplishment niya, dahil sa grasya or tulong ng Panginoon sa buhay niya. Hindi dahil sa kanyang galing at lakas. Okay? Kaya wag kayong magpapaniwala sa mga nagsasabing mahina ang faith ng taong hindi gumaling. Wala sa atin ang kakayahan para tayo gumaling. Nasa habag iyon ng Panginoon. Sabi nga sa Romans 9:15, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Nasa Diyos ang pagpapasya, wala sa tao. Okay? So nakita natin dito sa inaaral natin na may faith man kay Christ or wala, lahat ng dinala sa Kanya ay Kanyang pinagaling. At hindi lang iisang klase ng sakit ang pinagaling niya, kundi lahat ng klase ng sakit. Walang limitasyon ang kayang pagalingin ni Jesus Christ. Kaya lahat ng taong nilay hands niya, lahat sila ay nakatanggap ng kagalingan. Marahil yung record ng mga pinagaling ni Jesus Christ sa araw na ito exceeded all the recorded healings in the entire Old Testament. At ginawa ito ni Jesus Christ for 3 years of His ministry. For 3 years, every day si Jesus Christ ay nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo. At higit sa lahat, nangangaral siya ng salita ng
Panginoon. So bakit dito sa time ni Jesus Christ maraming healing, maraming miracles ang nangyayari. Maraming ang tawag doon, yung nakaka-cast out sa pagkakaposes nila sa mga demons. Bakit ganoon? Bakit maraming nakalaya? Pagpapakita kasi ito na dumating na ang Messiah. Dahil nakaprophesy kay Isaiah sa book of Isaiah na ang Messiah, ito ay magpapagaling, magpapalaya sa mga pinoposes ng kalaban, sa mga spiritually blinded, sa mga may sakit. Maraming nakalagay diyan sa sa Old Testament na prophesy patungkol sa gagawin ng Messiah. At ito, pinapakita ni Jesus Christ nung dumating siya, itong mga healings na to, signs sila na siya na ang inihintay nilang Messiah. Pero hindi nga nila tinanggap, di ba? So ngayon, bukod doon sa mga pagpapagaling, sabi ko kanina, di ba, bukod sa pagpapagaling at pagpapalayas ng mga demonyo, si Jesus Christ ay nangangaral din ng salita ng Diyos. Kaya for sure, sa ginawang pag-minister ni Jesus dito, siya ay nangaral din ng salita ng Diyos. At dahil sa powerful message si Jesus Christ, also demons were coming out of many, shouting and saying, "You are the Son of God." But he rebuked them and would not allow them to speak because they knew he was the Messiah. So tulad ng nasabi ko dati, kung God si Jesus Christ, dapat may power siya over demonic forces. At nakita natin yun sa ating previous study, ganun din dito. Demons were terrified of Jesus. Kahit hindi sinabi dito na kinasout niya sila ay naglalabasan sa mga taong pinoposes nila. At tulad ng demons sa synagogue, yung mga demons dito, kilala din nila ang true identity ni Christ, that He was the Son of God, the second person of the Trinity. Takot sila sa Kanya dahil alam nila may absolute authority siya over them and He has the authority to send them into eternal torment. Tulad ng nasabi ko sa ating last Bible study na mas nire-recognize pa ng mga demons si Jesus Christ na Diyos kaysa sa ibang religion. Di ba yung ibang religion, hindi nila tinatanggap si Jesus Christ na Diyos, sinasabi nila tao lang daw siya, etc. etc. Kung ano-ano sinasabi nila kay Jesus Christ. Pero tignan nyo yung mga demonyo, ina-acknowledge nila na si Jesus Christ ay Diyos. Sabi nila, they were shouting and saying, "You are the Son of God." Nakita nyo? Kilala siya. Kilala ang tunay niyang identity. Kilala siya bilang anak ng Diyos. Pero tulad ng nasabi ko dati, na ayaw ni Jesus Christ na i-advertise siya ng mga evil spirit. Kaya, He rebuked them and would not allow them to speak because they knew He was the Messiah. Jesus not only had the power to cast them out, but also to silence them. Ayaw ni Jesus Christ na ang mag-affirm sa kanyang pagiging Messiah ay ang kampon ng kalaban. Dahil mag-create iyon ng confusion sa mga tao. Di ba sa kampanya, pagka kinakampanya yung mga politiko, ang kinakampanya ng mga artista o yung mga kilalang tao ay yung mga politiko na same sila ng principle. At hindi mo sila maririnig na binabanggit nila ang pangalan ng kalaban ng taong dala-dala nila. Ganon din sa mga artistang ini-endorse sa mga kilalang brands. Bawal na makita silang gamit ang mga yung brand ng kalaban or banggitin man lang ito. Bawal yun sa kanila. Maano yung contract nila. Masisira. Masisira kasi yung image ng ini-endorse nilang brand kapag ginawa nila yon. So ganun din dito. Ayaw ni Jesus Christ na ikampanya siya ng mga evil spirit na iba naman ang principle sa kanya. Kaya nire-rebuke niya lagi. Isa pa, kung hinahayaan ni Jesus Christ na ikampanya siya ng mga demonyo, gagamitin ito ng mga religious leaders laban sa kanya. Lalo na at inaakusahan siya ng mga ito na ang kapangyarihan daw taglay niya ay nagmumula kay Satan. Kaya daw siya nakakapagpagaling, nakakagawa ng mga milagro ay dahil daw sa power ni Satan. Tignan natin, basahin natin. Sinong babasa pa? Pakibasa, Kuya Gab.
tagapagturo ng kautosang galing sa Jerusalem at sinabi nila, sinasaniban niya ni Satanas na pinuno ng masamang espiritu at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Nakita nyo? Yan ang akusasyon sa kanya ng mga religious leader. Kaya, hindi na yan ni Jesus Christ na i-advertise siya ng mga demonyo para hindi ma-validate ang paratang ng mga Pariseo sa kanya. Si Apostle Paul, nireject din niya ang demonic testimony from a possessed slave girl sa Philippi. Tingnan natin. Pakibasa, Princess. Isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaliban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kami sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. So bakit ginawa ni Apostle Paul yun? Same reason ng kay Jesus Christ. Ayaw niya na i-advertise siya ng kampo ng kadiliman, ang kaaway ng Diyos at ng mga tao ng Diyos. Sinasabi sa 2 Corinthians 4:4, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Jesus' authority over the demons revealed his power to deliver sinners whose minds have been blinded by the God of this world and his demon host. Nung sinave tayo ni Jesus Christ mula sa kingdom ng kalaban, at dinala tayo sa kanyang kingdom, nawala yung pagkakabulag natin sa katotohanan. Kaya ngayon, hindi na tayo blinded. Alam na natin ang totoo. Alam na natin kung sino ang Savior natin. Di ba? Hindi na tayo naloloko. Hindi na tayo nalilinlang ng kaaway. Yun ang ibig sabihin ng nawala yung blindness natin. And in verse 42, when it was day, he went out and made his way to a deserted place. But the crowds were searching for him. They came to him and tried to keep him from leaving them. So after ng Sabat at after niya magpagaling ng maraming may sakit at magpalayas ng mga demonyo, Jesus left Peter's house noong mag-uumaga na. So bago lumabas ang araw, Jesus went out and made his way to a deserted place. Madaling araw kung saan medyo madilim-dilim pa. At makikita sa book ni Mark kung ano ang ginawa niya doon sa deserted place. Sabi dito, before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. So umalis si Jesus sa bahay ni Peter at siya ay nagpunta sa isang isolated na lugar to pray. Hindi nga naman siya makakapagdasal ng mabuti kung maraming taong umihingi na pagalingin siya, di ba? Makikita dito na gumagawa ng mabuti si Jesus sa mga tao. Pero never niyang kinalimutan ang makipag-usap sa kanyang amang nasa langit. Ang prayer kasi, ang way para makipag-communicate si Jesus Christ sa kanyang amang nasa langit. Dito makikita natin ang kahalagaan ng prayer sa buhay natin. Kung ang isang Diyos na nagkatawang tao ay hindi nalilimutan na magdasal at makipag-communicate sa Diyos Ama, mas lalo na tayo na makasalanan at mabilis matangay sa kasalanan. Mabilis matangay ng mundo. Para hindi tayo ma-sidetrack or mawala sa focus sa purpose natin, dapat constant ang communication natin sa Diyos Ama. But the crowds were searching for him. They came to him and tried to keep him from leaving them. At dahil sa mga miracles na nararanasan ng mga tao mula kay Jesus Christ, kaya naman ayaw na siyang umalis ng mga ito. Nagpunta siya sa isolated place para magdasal. Pero hinanap siya ng mga tao at natagpuan siya doon at pinakiusapan nga siya na huwag muna siyang umalis. Understandably naman kung bakit ayaw siyang paalisin, di ba? Dahil sila ay magbe-benefit kung magstay nga naman sa kanila si Jesus Christ. Libre ang pagpapagamot sa kanya at walang sakit na hindi niya kayang pagalingin.
Makikita din natin dito that the Lord did not rebuke their interest in the miraculous signs He had performed. Hindi sila pinagalitan sa gusto nilang mangyari na magstay siya dahil sa mga nakitang milagro na ginagawa niya. Marahil, naunawaan niya sila at nandoon ang compassion niya sa mga taong nagdurusa dahil sa pagpasok ng kasalanan sa mundo. Pero dapat nilang malaman na hindi bumaba si Jesus Christ sa lupa para lang maging miracle worker. Ang main purpose kung bakit siya bumaba sa lupa is to proclaim the word of God para sa kaligtasan ng mga tao na magbibigay sa kanila ng eternal life. Eternal value ang atid nito at hindi lang temporary tulad ng physical healings na nararanasan nila. Dahil ang salita ng Panginoon, ang gospel, ang only way para maligtas sa mga tao sa hell. Kaya ang sabi ni Jesus sa mga taong pumipigil sa kanya, but He said to them, "It is necessary for me to proclaim the good news about the kingdom of God to the other towns also, because I was sent for this purpose." So bukod sa nagpapagaling si Jesus at nagpapalayas ng mga demonyo, ang main reason kung bakit siya bumaba sa lupa is to proclaim the good news about the kingdom of God. Ituro ang good news, ang gospel, na magbibigay sa mga tao ng kaligtasan. As sinasabi niya dito, na it is necessary for me to proclaim the good news about the kingdom of God to the other towns also. So, ibig sabihin, nag-preach din si Jesus dito ng salita ng Diyos tulad ng nasabi ko kanina. Kaya nagsilabasan ng mga evil spirits. Kaya nasabi ni Jesus na kailangan din niyang i-proclaim ang salita ng Diyos sa ibang bayan dahil yun ang main reason bakit siya bumaba dito sa lupa. He came not merely to demonstrate His power over the effects of sin in the body by physical healing and the mind by overcoming demonic influence, but most importantly, His power to overcome sin's eternal consequences. At para mangyari na makalaya ang tao sa eternal consequences dala ng kasalanan, it requires repentance and faith in the gospel preached. Pakibasa, Kuya Gab? Nawala yata yung mga nasa Pilipinas. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, "How beautiful are the feet of messengers who bring good news." So faith comes from hearing, that is, hearing the good news about Christ. Sa Tagalog, sabi dito, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? Patungkol kay Jesus Christ, okay? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral, kung walang magpipreach? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Nakita natin dito na sa pakikinig ng patungkol sa ginawa ni Christ sa cross ang magbibigay ng kaligtasan sa tao kapag tinanggap niya ito. Ito ang mas mahalaga kaysa temporary healings. Gumaling ka nga sa sakit mo. Pero kung wala ka naman kay Christ, ang final destination mo ay sa hell. Eternal punishment sa hell ang mararanasan ng mga taong nireject ang good news na hatid ni Christ. Kaya, ito lang ang masasabi ko. Kung dito sa lupa, hindi nyo man natanggap yung healing, like for example, ng loved ones nyo or kayo mismo, hindi nyo man nakuha yun. Pero kung yung mahal nyo sa buhay na yun or kung kayo mismo ay nasa Panginoon, then yun ay more than enough na. Bakit? Dahil hindi kayang pantayan ng eternal life na ibibigay ng Panginoon, yung temporary life na mayroon tayo dito. Temporary lang yung mararamdaman mong sakit. Eternal life naman ang kapalit noon kung kasama mo si Jesus Christ. Pero kung dito, maayos nga ang buhay mo, wala ka nga sakit, healthy ka nga, wala ka naman kay Jesus Christ, kawawa ka din. Dahil forever and ever, ikaw ay magdurusa sa hell.
kapag ikaw ay namatay na. Di ba? Anong pipiliin nyo sa dalawa na yun? Kaya yung iba, kahit na may sakit sila, makikita nyo, nagsiserve pa rin sila sa Panginoon. Faithful silang nagsiserve sa Panginoon. Tulad ng asawa ni Pastor Sartu ng CCF, may cancer siya eh. Hanggang sa mamatay siya sa kanyang cancer, nagsiserve siya sa Panginoon. Kaya doon nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon na meron siyang blessed hope, kaya nagagawa niya yon. Okay? Sa mga gospel narratives, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus Christ na siya ay ipinadala ng Diyos Ama dito sa lupa para ipahayag ang magandang balita sa mga tao. Katulad ng sinabi niya dito na dahilan kung bakit hindi siya pwedeng magstay dito sa Capernaum. Si Jesus Christ ang pinakaunang parang preacher. Doon na may mga nag-preach na sa kanya, pero yung talagang source niya, yung mula sa Diyos Ama, si Jesus Christ yun. Yung sinasabi niya, yung mga nakita niya kung ano, yung mga nakita niya at narinig niya sa Diyos Ama. Kaya talagang direct, okay? He was sent for this purpose, to proclaim the word of God. Only by faith in the truth preached could sinners be rescued from Satan's kingdom of darkness and enter into the kingdom of God. Kaya hindi siya napigilan ng mga tao na pumunta sa ibang bayan. Kaya sabi sa last verse natin, and he was preaching in the synagogues of Judea. So nandito na siya sa Judea. Sa Book of Mark, makikita natin na nag-preach siya sa buong Israel kasama na diyan ng Galilee. Sabi dito, so he traveled throughout the region of Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons. Nakita nyo kung gaano ka-faithful si Jesus Christ sa ipinapagawa sa kanya ng Diyos Ama? Hindi siya na-sidetrack sa mga pangyayari sa buhay niya. Alam niya yung purpose kung bakit siya nandito sa lupa. Hindi siya na-overwhelm sa mga taong dumudumog sa kanya. Dapat ganun din tayo. Dapat alam natin ang Christ. Para kanino ba ang buhay natin? Dapat saan man tayo mapunta, hindi tayo ma-sidetrack at hindi natin malimutan ang purpose ng pagkakaligtas natin sa atin ng Diyos. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Tandaan nyo ito, God created us for His glory. So nakita natin dito sa inaaral natin ang power ni Jesus Christ over the natural, supernatural, and eternal realms. And it proved that He is indeed the Son of the living God, sent by the Father to preach the saving gospel of salvation to lost sinners. So dito nagtatapos ang chapter 4. To God be all the glory. So nawala na yung mga